Isa sa mga nauuso ngayon na talento ay ang pagsayaw. Ngunit, alam niyo ba, ilang daang taon na ang nakakaraan ay may pangyayari na ganap na kung saan hindi mapigilan ng mga tao ang pagsayaw. At tumagal pa ito ng ilang araw, linggo at buwan na humantong pa sa kamatayan. Ito ba ay sanhi ng kababalaghan o maipapaliwanag ng siyensya? Ang dahilan ng kakaibang pangyayari na ito ay malalaman mo dito sa ating kwento. Palawakin ang kaalaman, buksan ng kaisipan, tuklasin at pakinggan ang kwento sa likod nito. Hulyo, taong 1518, panahon ng tag-araw sa bayan ng Strasbourg, sa bansang France. Isang babae na nagngangalang Fautofia ang walang ano-ano'y biglang umindayog at sumayaw. Kakatuwa man kung titingnan, ay napalitan naman ito ng pagkabahala na makalipas ang ilang mga oras ay nagpatuloy lang ito sa pagsayaw, sa kabila ng pakiusap ng kanyang asawa at mga kapitbahay. Makalipas ang isang linggo, kulang-kulang 30 katao ang natulad sa babae. At sa pagdaan ng mga linggo ay umabot sa tinatayang 40 katao ang walang tigil na sumasayaw. Nabalot ng takot at pagkabahala ang bayan ng Strasbourg, kaya kumonsulta ang mga mamumuno ng bayan sa lokal na mga doktor upang ipaliwanag ito. Batay sa kaalaman ng mga doktor ng panahong iyon, ang dahilan umano ay mainit na dugo o overheated blood sa utak. Kaya naman, naisipan at pinag-utos ng mga mamumuno ng bayan na bumuo ng banda at magsagawa ng malawakang pagsayaw sa mga publikong lugar sa pag-aakalang mawawala ang sakit kung patuloy ang paggalaw ng katawan. Kumuha pa sila ng malalakas na kalalakihan upang hawakan ang katawan at panatilihing nakatayo ang mga sumasayaw habang patuloy ang mga ito sa pag-indayog sa ilalim ng tirik na araw. Nagpatuloy sila sa pagsayaw sa kabila ng pagod, gutom, kahihiyan, sugat at mga pasa. Marami sa kanila ang bumagsak na lamang dahil sa sobrang pagod. Ang iba ay inatake pa ng stroke at heart attack, habang ang iba naman ay hindi na kinaya na naging dahilan ng kanilang kamatayan. Araw, gabi, sa di malamang dahilan, sumasayaw sila ng labag sa kanilang kalooban at kahit walang tunog na musika. Taliwas sa unang akala, napagtanto ng mga mamumuno ng bayan na sila'y nagkamali at imbes na overheated blood ay isa itong kaparusahan ng langit. Kaya naman, kasama ang mga pangulo ng simbahan ay ipinatupad nila na magpenitensya at itinigil ang musika ng banda at ang publikong pagsasayaw. Matapos nito ay dinala ang mga nagsasayaw sa dambana ni Saint Vitus sa mga burol sa itaas na kalapit ng bayan ng Saverne. Sinuotan ng kanilang nagdudugong mga paa ng pulang sapatos. Pinalibot sila sa isang kahoy na figurin ng santo. Sa mga sumunod na linggo, karamihan ay tumigil sa kanilang mga paggalaw at ang epidemya ay misteryosong natapos. Nagtagal ng halos 3 buwan ang misteryong bumalot sa bayan ng Strasbourg. Ngunit, ang lubos na nakakapagtaka, ang pangyayaring gaya nito ay naganap din sa ibang panig ng Europa. Nagkaroon din ng tinatawag na dance plague ang mga bayan ng Germany, Switzerland at ibang lugar ng Holy Roman Empire. At gaya na nangyari sa Strasbourg, naganap ang walang tigil at di makontrol na pagsayaw habang ang mga sumasayaw ay nagsusumamo sa pagsigaw na tulungan sila upang malunasan ito. Nakaranas sila ng pagkabali ng mga buto sa tadyang at baywang, habang ang iba naman ay matapos tumigil sa pagsayaw at nagpahinga ay hindi na muling nagising pa. Naitala ang pagkakaroon ng dance plague noong 10 hanggang 16th century. Ngunit ang bayan ng Strasbourg ang may pinakadokumentadong pangyayari sa lahat. Nagkaroon ng maraming haka-haka ang mga tao tungkol sa tunay na sanhi ng dance plague.
Ang hiwaga na bumabalot sa epidemyang ito ay maaaring maipaliwanag sa tatlong kadahilanan. Una, relihiyon. Isa sa pinaniniwalaan ng mga tao noon na ang dance plague ay kaparusahan ni Saint Vitus o Saint John, mga Katolikong santo na ayon sa kanila ay may kakayahang magbigay ng sumpa. Ang iba naman ay iniisip na isa itong uri ng pagsapi ng demonyo, habang ang iba ay naniniwalang isa itong mass ritual o di kaya ay protesta. Ang Strasbourg ay isang reliyosong bayan at ang tensyon sa pagitan ng Katoliko at Protestante ay malakas. Ayon sa ibang historians, maaaring ang dance plague ay isang ecstatic na reliyosong karanasan o pagprotesta laban sa social at relihiyosong pamunuan. Iniisip naman ng ilan na ang mga sumasayaw ay miyembro ng isang kulto at ang kanilang pagsayaw ay pagtanggap upang maging kasapi o isang ritual. Pangalawa ay toxic substance. Isang teorya ang nagmungkahi na ang epidemya ay dahil sa toxic o hallucinogenic substance tulad ng ergot poisoning. Ang ergot ay isang fungus na tumutubo sa cereal grains gaya ng wheat, rye, barley at oats. Naging dahilan ang fungus na ito sa pagkasira ng mga pananim at lipunan ng Europa sa loob ng maraming siglo. Madalas itong umatake sa rye, hinahawaan ng ergot at pinapalitan ang cereal grains ng isang maitim na fungal body na tinatawag na scleroptium. Kapag ginawang tinapay ang cereal grain o hindi kaya'y nakain, nagdudulot ito ng ergotism na kilala rin bilang St. Anthony's Fire o Devil's Curse. Ilan sa mga sintomas nito ay kumbulsyon, pananakit ng kalamnan, lagnat, at guni-guni o hallucination. Kaya naman ayon sa iba, maaaring nakakain ng kontaminadong tinapay na may ergot at naging dahilan upang magkaroon ng kumbulsyon at sapilitang paggalaw o pagsayaw. Ang teorya na maraming tao ang sumang-ayon ay ang ikatlo, psychosis. Ayon kay John Waller, isang American medical historian, na ang sanhi ng dance plague ay mass hysteria o psychological disorder. Noong panahong iyon, ang mga mamamayan ng Strasbourg ay nakaranas ng mataas na level ng stress dahil sa mga sakit gaya ng smallpox, leprosy at syphilis. Panahon din ito ng taggutom kung kailan mataas ang presyo ng grains at tinapay. Idagdag pa dito na ang mga mamamayan ay naniniwala na mga taong hindi napasaya o may nagawang hindi kanais-nais kay Saint Vitus ay maaaring makaranas ng sumpa at sapilitang sumayaw. Paliwanag ni Waller na ang matinding takot at extreme stress ang naging dahilan kaya nagkaroon ng mass hysteria. Kung meron mang isang importanteng bakas na iniwan ang dance plague na sinang-ayunan ng lahat, ito ay ang naobserbahan na tila ba ang mga nakaranas nito ay wala sa tamang kaisipan o nakaranas ng dissociative trance. Ang dissociative trance disorder ay ang pansamantalang kondisyon ng pag-iisip kung saan ang isang tao ay hindi ganap na namamalayan o hindi kontrolado ang kanyang sariling isip o kilos. Nakakaranas din ng pagkawala ng koneksyon sa realidad o pagtakas mula sa katotohanan, paghiwalay sa mga iniisip, alaala, damdamin, kapaligiran, pag-uugali at pagkakakilanlan. Ang dissociative disorder ay kadalasang lumilitaw bilang isang reaksyon sa nakakagulat, nakababahala o masakit na mga pangyayari at tumutulong na itulak papalayo ang mga masakit na alaala o karanasan. Ayon naman sa isang anthropologist na si Erica Bourguignon, mayroong tinatawag na environment of belief, kung saan ang mga ideya tungkol sa pagsapi o daigdig ng mga espiritu ay tanggap ng komunidad. Hindi naman maikakailang ang mga lugar na nakaranas ng epidemya ay may paniniwala na tungkol sa sumpa ng pagsayaw, pagsapi o pangkukulam. Bagamat hindi kailangan ng mga tao na magkaroon ng formal na pagsasanay o hindi man nila ginusto na maranasan ito, ang kanilang mga kaisipan ay posibleng naging bukas o handa na maranasan ang dissociative trance dahil sa kanilang paniniwala.
Matatandaan din na dahil hinayaang magsayaw sa mga publikong lugar, mas tumibay ang paniniwala ng mamamayan ng Strasbourg tungkol sa sumpa. Mahirap mang kilalanin, natukoy ng mga eksperto ang ilan sa mga dahilan upang malaman kung maaaring psychogenic ang pinagmula ng isang biglaang pagsiklab ng sakit sa isang grupo ng mga tao. Ito ay kakulangan na makatwirang batayan, paglitaw ng sakit sa malapit o magkakaugnay na grupo, at pagkaroon ng mataas na level ng stress. Ngunit mahalaga pa rin na magsagawa ng test upang makasiguro na ang mga sintomas ay hindi dahil sa pathogenic o toxic exposure. Lumipas man ang mga taon, nanatiling kakaiba at wala pa ding nakakaalam kung ano ang tunay na sanhi ng pangyayari sa bayan ng Strasbourg. Patunay lamang na magpasa hanggang ngayon, ang kilos at kaisipan ng mga tao ay nababalot ng misteryo. At ito ay isa sa mga kwento ng science.